in current affairs. Basta Radyo, ibandera mo. 107.1 News FM Olongapo. From everyone at the station, happy holidays. Yeah. Yeah. Yo. Yeah. Hey. Good evening everybody. Maganda kayong lahat. Buti na lang pogi namin. Ayan ha. DJ naka SBMA Telecoms Monday uniform. Speaking of SBMA Telecom, shout out. Sabi nila, shout out. Shout out sa mga tropa nating taga SBMA Telecoms. Ayan. I work for the SBMA Telecoms. Ayun. Isa na akong na-promote ako eh. Naging isa akong CEO. Alam niyo ba 'yon? Communications Equipment Operator. CEO, di ba? Oh, di ba? Ito yung mga tropa natin sa SBMA, alphabetical order to kasi binasi ko dun sa sa chat members. Si Kuya Aldous, si Albert Brian Villaflor, Alking Sakdalan, Allen Joseph Horbidalia, Bing Carabeo, Engineer Bonel Perez of course, si Kuya Boyd Besana, si Kuya Ed Broquesa. I know. You'll always be Team Telecoms, Kuya Ed, ha? Alright. Si Ate Amy. Ayan. Si Engineer Elmer Libo. Si Engineer Ezekiel Paloma. Ayan. Si Kuya Fernandez, the boy Eugene Basa. Haba, no? Yung bata to, nagsusulat siya ng pangalan. Sabi nung grade 1 teacher, class, bring out your paper and pen. Napapa-face palm si Kuya Daboy, eh. Na naman, ang haba ng isusulat kong pangalan. It harbors on child abuse. Borderline child abuse. Kayo yung mga anak nyo, huwag yung papangalanan ng pagkahaba-haba. Ha? Ano yan? Borderline child abuse yan. Lalo na pag nag-aaral na sila sa grade 1, di ba? Class, bring out your paper and pencil. Ibang bata, dahil sa haba ng pangalan na, kinokopya na lang yung pangalan ng katabi. Si Idol George. Uy, George Kalingasan. Okay. Yung pangalan ni Idol George parang brand ng brand ng whitening soap. George Cantilas Kalingasan. Kalingasan ang buhay sa sabon na ito. Gideon Gonzales. Si Idol Gideon, isa ka pa. You will always be Team Telecoms. Alam ko nung wala na, pero yeah, okay. By wala na, ibig sabihin nasa mundo pa. Lumipat lang ng karir. Glenn Punsalan Roque. Ayan, si Ate Hazel. Ayan. Okay. Si Kuya Jeff Lantada. Si Jerry Gapus. Si Kuya Juan Apidjao. Ayan, isa rin yan. Always be. Ayan. Okay. Si Kuya Ogie Pineda Lasatin, Resty Miranda, si Kuya Ronald Hernandez Umali, na kapatid ni Lloyd. Bakit kung sino pa? Bakit kung sino pa? Sino pa? Sino pa? Who else? Ibig sabihin, ha? Yun. Ronnie Reyes. Si Kuya Ruben Balaong. Ayan. Si Mr. idol yan. Si Kuya Ruben. OIC. Si Kuya Ryan San Jose. Ryan Musikahan. Yung kasama kong CEO, si Ate Sheila. Tsaka si Ate Jubay. Jubay Tolentino Dumangkas. Si Valencia R. Neil. Wala ba ako nakalimutan? Baka may mga nagtampo sa inyo, nag-exit dito, kaya hindi nasama, ha? Wala ba nag-exit? Wala naman, nandito lahat. Okay, present lahat. Okay, yan. Magandang gabi sa inyong lahat, ha? Naisingit ko lang kasi nakasuot pa ako ng The Telecoms Uniform Monday. Pilipiniana. Kaso itong masaklap, Ito palang uniform na to. Merong isang funeral company. yung bossing nila, ganito rin yung binili sa mga staff nila.
mga staff nila na uma-attend sa yung kapag kunyari ililibing na ipo-pull out na yung yung salam. Yun, yung mga uma-attend na yun. Ganito yung suot. So, yun lang. Okay. So again, good evening mga Team Telecom. So may nakalimutan banggitin daw sa Sino nakalimutan? Syempre, hindi ko nakalimutan. Pinang-last ko lang talaga yung manager na poging-pogi. Kasing pogi ko. Si Engineer Ed Ventura. Eddie Ventura. Kapatid yan ni Ace. Ace Ventura, the pet detective. Ayan, good evening sa ating lahat ha. Mabuhay, Team Telecoms. Oh, by the way ha, yung Team Telecoms will be having the team team building. Okay, magalala, yung team building namin wala kaming itatayo na building na na babudgetan. Galing sa flood control. Team building. Yeah, we will have our team building activity sa Thursday and Friday. Kaya ko binabanggit, nagpapaalam ako sa inyo. Wala ako sa Thursday dito, ha? Siyempre, doon ako sa attend ako ng team building. This coming Thursday and Friday na yan, ha? Okay. So, there you go. Paunang shout-out agad, no? Siyempre, as usual, we always start things up with today's holidays and observances. Ang every radio show called Radyo Bandera Night Jams. Muntik ko pa makalimutan yung title ng sarili kong programa. Naghang. Oh. Today is September 29. 87 days na lang. Wow! 87 days to go before Christmas. Diba? Wow! Ang bilis, no? So with that, we're saying... From everyone at the station, happy holidays. Happy holidays! 87 days to go before Christmas. It's gonna be quick. September 29, 2025. And this segment, today's holidays and observances, being brought to you by Angel's Pizza Olongapo. Alright? And they are located at number 395 Fendler Street, Rizal Avenue Extension. Okay? Call or text 0927-117-9020 for deliveries and all. Okay? And also, they are open from 8 a.m. hanggang 12 a.m. 12 midnight. Ibig sabihin, hating gabi, pwede pa, no? Pwede pang humabol. So ngayon, kung medyo nag-craving kayo ng pizza, ano pa hinihintay nyo? 0927-117-9020. Ayan. Ito, lalo kayo magkikraving pag dinescribe ko to. Presenting the Angel's Pizza Olongapo Chicken Aloha. Uy, Chicken Aloha. Tropical twist in every bite. Say aloha to your new favorite. Chicken Aloha Pizza from Angel's Pizza. Loaded with barbecue chicken chunks, ham, bacon, pineapple, and bell peppers. This sweet and savory combo brings the island vibe straight to your taste buds. Okay? So, check it out. Available at Angel's Pizza Olongapo. Ayan, nasa Rizal Avenue lang yan, ha? Yung Angel's Pizza. Diretsuhin nyo lang yung Unity Rotonda. Okay? Alam nyo kung ano yung Unity Rotonda? Sa mga hindi nakakalam, yun yung yung rotonda dun sa dulo ng Magsaysay or at the beginning of Magsaysay Drive. Okay? Oh, di ba? Yan yung parang T-junction yan eh. Parang crossroad eh. May rotonda sa gitna. Okay? Diretso lang. Diretso pa ang aksyon. Pag kayo nakasakay sa sasakyan, diretso nyo lang Rizal Avenue. Okay? Lalagpas lang ng konti dun sa rotonda, lalagpas lang ng konti sa YBC, sa Casino. Casino Pilipino. Sabi ni Barang Erap. Jingay. Jinggoy. Bumili ka na ba ng bagong laptop? Alam ko, mabigat na yung laptop mo. Hindi ka kasi nagdi-delete ng files. Yun, that's where it's at. Okay, on with today's holidays and observances. September 29, 2025. What's going on? Hindi ko pa pala na-open yung source ko. Source! The source. Okay. Eto na. Today is buksan ang source. Sandali lang ha. Okay, magulo. Bagal magbukas eh. Bilis no? September 29 na, matatapos na yung yung unang bear months. Papalit na yung pangalawang bear months. Ang bilis.
Hanggang 30 lang, ano? Walang 31. Okay. O kahapon nga pala, I donated blood dahil last week na ng, di ba, every 3 months. In a year, merong 4 na quarters yan, di ba? Yung unang quarter, January, February, March. Para hindi ko malimutan, ganun ang ginawa ko. So, March, last week of March, di ba? Tapos, April, May, June, second quarter yun, last week ng June. Then, July, August, September, last week ng September. Yung susunod ko na, di ba? October, November, December, last week ng December. Ganyan, para hindi malimutan yung blood donation mo, no? Okay, I donated blood yesterday. Thank you sa mga kaibigan natin sa Red Cross. Wala akong friend na nag-ask ngayon ng blood donation, kaya dumiretso ako sa Red Cross. Yan. Pero whenever I have friends, yung mga relative nila that are in need, sinasabihan ako, pumupunta ako dun sa hospital. Doon ko dinodonate, syempre. Nag-request di ba? Ganun lang yun Requestan nyo lang ako, okay? I hope yung mga nakakuha lang ng dugo ko, hindi nahawa sa aking masyadong, sobra kong, L. L as in libang. Yan. Libang kasi ako kausap, nakakalibang. Nakakahawa pagka sinalino ng dugo ko, no? Nagiging L din, libang. Malibang. Siya. September 29, International Day of Awareness of Food Loss and Waste Reduction. Ay, naku, magandang observance yan. Dapat natin yan, i-observe natin yan. Alam niyo naman, ang pagkain lalo na dito sa Pilipinas, mainly agricultural, pero anak ng tinapay o yung bilihin na like yung mga gulay. Gulay na nga na naturingan, mahal-mahal pa. Kailangan i-reduce natin yung food loss tsaka yung waste reduction. Huwag nating sasayangin ang pagkain, no? Okay? Kung nagsasando ka ng kanin, 2 sandukan, yung pangalawang sandok, ang dami na natitira, itatapon, bawasan mo, di ba? Imbes na 2 bowls, di ba, nabitin ka sa unang bowl. Pag kumuha ka ng pangalawang bowl, kontian mo lang. Okay? Di baling paulit-ulit, wag lang masasayang. Kunyari, mga siguro 1/4 na bowl. Tapos dagdagan pa uli ng 1/4. Tapos 1/4 pa. Tapos 1/4 pa. 1/4 pa. 1/4 pa. Lintik. Kainin mo na yung buong laman ng kaldero. So, what I'm trying to say is, be sure na yung kukunin mong next is mauubos mo lang, ha? Ganon. Okay? Ganon yun. Pati sa ulam, ganon din. Huwag natin sayangin. Kasi ginto yung presyuhan ng bilihan dito sa Pilipinas. Nagulat ako sa carrots. Nagtitingin ako dun sabi ko, ilang piraso lang yung kinuha ko. Mahal-mahal ng biliharan ko. Sabi, tsaka maliliit lang. Sabi ko, bakit? Magkano na ba yung kilo ng carrots ngayon? Anak ng tinapay, 400, pre! What's supposed to be mura because it's abundant to us and we are a mainly agricultural country, 400 per kilo ng carrots. Anak ka ni Bugs Bunny, 400! Imagine mo how crazy it is. Siling labuyo, once upon a time, 1,000 per kilo. Anak ka ng tinapayo. Anak ka ng siling labuyo. 1,000 per kilo. Grabihan naman. Diba? Nauuna kasi yung kurakot Alam niyo ba ang yaman-yaman ng Pilipinas, di ba? Alam mo ba yung sabi nila yung mga nakurakot sa flood control, sa iba-iba pang overpriced project. Trillion. We're talking trillions. Kaya nga nung nagkaroon ng march trillion march The trillion march ang tawag, di ba? Pag sinabi mong trillion, sa bawat hospital ng bawat bayan, may magkasakit, gagamutin, pwede mo nang hindi singilin. If you think ina-exaggerate ko, ba't sa tingin mo isinabatas ni Presidente PBBM na zero balance bill sa bawat hospital ng gobyerno? Kasi kaya. Ang isang hospital na may billion na budget, kung hindi naman milyon-milyon yung tao sa lugar ninyo, example na lang, Olongapo, di ba? Kung billion ang budget, kaya niya na wala nang babayaran yung mga. Alam nyo, eto masaklap dyan I'm speaking in general Hindi lang dito sa bayan natin, buong Pilipinas. I'm speaking in general. Alam nyo ba na may mga pamilya, na may mga parents, na may mga anak na halos nasira ang buhay nang dahil sa hospital bill? Alam nyo ba yon? Di ba? Nagkasakit yung anak. Malalang gamutan, na aksidente. Kailangang ibenta yung bahay. Ibenta yung sasakyan para mabayaran yung lekat na bill ng hospital. Tapos magkano yung kinukurakot?
billions, trillions. Kaya nang i-cover nun lahat nung nagkasakit sa hospital na yun eh. Kung ano mang hospital yan eh, kahit saan man eh, di ba? Grabe, no? Nasira ang buhay, ha? Kailangan ibenta yung bahay, ibenta yung katawan. Kaming mga lalaki, ganyan. Nauuwi kami sa ganyan kasi alam naman namin mabenta yung katawan namin eh. Kidding aside, totoo. Maraming nasira ang buhay dahil sa hospital bill. Marami. Di ba? I know each and every one of you may kilalang ganyan ng pinagdaanan. Di ba? Kailangan ng treatment ng anak, ng kapatid, ng magulang. Anong gagawin? Ibibenta yung bahay or isasangla? Worst. Anong mangyayari sa sangla? Hindi makakayanan bayaran, tutubo, interest. Nailit na yung bahay, may utang pa. Kawawa naman, di ba? Marami na pong nasira ang buhay ng dahil sa hospital bill. Marami na. Trust me. Papaputol ko yung pangatlong kamay ko. Kung mali yung sinasabi ko. Di ba? Kawawa naman yung mga yun. Di ba? Di ba kayo naaawa? Kayo mga nandurugas ng mga hinayupak kayo? Yung mga nag-budget ng halos 1 billion na flood project, pinuntahan mo, wala! Wala! Yung iba meron naman. Nilagyan ng pininturahan yung sidewalk. Parang syunga yun. Saan ba yun? Sa Makati ba yun? Binadgetan ng 7 million na hindi naman flood control project. Pero at least yung sidewalk daw aayusin para hindi bumaha. Yun. Nung naayos na, pinturado na yung sidewalk. 7 million pesos, pinturado na yung sidewalk. Ang ganda na, ang linis. Nilinis lang, tsaka pininturahan. Anak ng boys and paint. Grabe, no? Grabe. Ang mga hayop kayo, mga ganid kayo. Mga ganid sa pera. Alam nyo, sa akin, sa totoo lang, aminin ko sa inyo, malalim ang hugot sa akin ito, ha? Di ba? Kasi since of legal age ako, nagtrabaho na agad ako eh. Dahil alam ko mahirap ang buhay eh. Di ba? Since I was 18, nag-umpisa na kagad ako magtrabaho. 18 years of age. Kasi gusto ko na magtrabaho ng 16 eh. Kasi graduate na ako ng high school. Ayaw ako tanggapin kasi underage ako eh. Tapos under height pa. Sabi nga, iho, di ba? Dinaya ko pa nga edad ko eh. Sabi ko 18. 18. Sabi niya, diba, bata ka pa, iho. Ano ka ba? Anong grade ka ba? Kaya graduate na ako ng high school. Anong grade ka, iho? Ayaw talaga ako tanggapin. No? So, when I turned 18, nagtrabaho agad ako. Nagbabayad na ako ng tax, nagbabayad na ako ng SSS, meron na akong TIN number when I turned 18. Buong buhay ko nagbabayad ako. Lumalaban ako ng patas, ilang years nagtiyaga ako sa minimum wage, sa kung ano yung kakarampot na kinikita, pinagkakasya, tapos kayo, kukunin nyo lang ng ganun-ganun basta-basta. Kaya naintindihan nyo yung galit ng nung taong bayan. Ako naintindihan ko eh. Ako galit na galit ako eh. Di ba? Ultimo nga yung mga tambay sa kanto, pinagnakawan nyo eh. Di ba? Yung mga tambay sa kanto, bibili ng sigarilyo yan. Ano yan? Excise tax. Di ba? Bibili ng alak, 4 kantos. Bibili ng bilog. Yung bilog nila, mukhang kwadrado na. Sa sobrang mahal. Tapos, sasabihin nyo, may nagsabi pa eh, naalala ko, tambay, mga nagre-reklamo, wala namang ambag, sabing gano'n. Syunga. Bawat bili niyan may VAT. Lahat ng Pilipino bumibili, lahat ng Pilipino nagbabayad ng VAT, nagbabayad ng value-added tax para matustusan yung Hermes bag. Rolls Royce na may Hermes umbrella sa loob. Naalala ko na naman yung kaibigan ko dun si Yabang, si Boy Yabang. Meron daw siyang pag sinabi mong meron kang Hermes bag, sabi, meron niya yung Hermes bag. Kaya ang pagkakaintindi tuloy, meron ka herpes? Hermes! Meron ka herpes? Ano ba? Ilan? 2. Ay, hindi, ganito pala. Ayaw mo. Meron ako ngayon, ayaw mo. Lahat 2 eh.
Balik na tayo, balik. Layo na naglabas na ako ng galit, no. Pasensya na ha. Yung mga politikong kurakot, pasensya na ha. Yung mga tinamaan, buti nga. Ano pa? September 29, National, what's this? Attend your grandchild's birthday. Siyempre naman, that's your grandchild. Pag pinapanganak yung magiging apo mo, siyempre, nakakatuwa yung mga magulang minsan, no, di ba? Gaya noon, naalala ko, dinala ko yung girlfriend ko noon nung nabuntis ko siya. Wala pa eh, di ba? Brinake mo pa lang yung news, di ba? Lapit agad yung wala pa eh, di ba? Bago pa lang eh. Hipo-hipo sa tiyan, yung humihipo-hipo sila sa tiyan. Uy, magiging lola na ako. Ganon, nakakatawa yung ganon, no? Diba? Hihipo-hipo sila sa tiyan ng girlfriend mo. Uy, kahit wala pa eh, di ba? Uy, September 29 is Coffee and Biscotti Day. Gusto nyo to malamang. Ako gusto ko to, yes. Coffee especially. I'm not really a big fan of biscotti. Okay, Coffee Day. So, baka hindi pa kayo nagkakape. Magkape kayo. Let's all have coffee. Yeah, I'm celebrating right now. I have my coffee here. Yeah, okay, so it's Coffee Day, September 29. Also, today is Energy Drink Day. Di ba sabi, coffee gives you perks you up, gives you energy. I guess that's why sumabay ito, no? Energy drink. Silent movie night. May silent movie pa ba nowadays? Well, the classic ones, kung uulitin mo. Yeah. And today is also World Heart Day. Puso. Ang puso natin. It's the day of the heart today. I didn't knew that. Hindi yung puso na like Valentine's. Puso talaga, literal. Yung ating blood pump. We all have hearts, right? Otherwise, you're not alive. World Heart Day today, September 20th. Take good care of your heart. Alright? Huwag masyadong i-stressin yung sarili nyo. Di ba? Kasi pag na-stress tayo, our chemical composition natin sa loob nagiging harmful sa mga organs natin. Totoo 'yun. May mga, 'di ba? May mga good hormones nga tayo na 'di ba? Na nilalabas, nire-release ng brain natin if we feel good. Kaya huwag tayo ma-stress, 'di ba? Which is good for your organs. Pero kung na-stress tayo, bad for your organs. Kasama na ang heart. Kasama na ang liver, spleen, atay, balon-balunan. Kung anik-anik ba, papaitan. Ayan, there you go, September 29. Holidays and observances for you.